Pasabog ang mga binitiwang pahayag ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong gabi. Kabilang sa ibinunyag ng presidential sister ay ang pagdodroga umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Luneta, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, pakikwento mo nga kung paano humantong sa maaanghang na paratang itong speech ni Senator Amy Marcos. Mayan, pasado alas 7 nang magsimula ngang magbigay ng pahayag si Presidential Sister Senator Amy Marcos at tumagal ang speech niya na yan ng more or less 15 minutes at talaga namang naging pasabog at maanghang ang kanyang mga binitawang salita, partikular na sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagdadrag siya. Pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mabibigat ang mga binitawang salita ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Noon pa man, alam daw mismo ng senadora na nagdodroga umano ang kanyang nakababatang kapatid. Inakala niya raw na magbabago ang bisyong ito nang pakasalan noon ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Liza. Idinawit din ni Senador Amy ang pamangking si Ilocos Norte Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Ayon pa sa senadora, 3 taon na raw silang hindi nagkakausap na magkapatid. Giit ni Amy, lantaran na raw ang nangyayaring inuman at paggamit ng droga sa mismong Malacanang. Kaya't ang laki ng pinagbago ng Pangulo. Nang dumating ng 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito paggamit ng droga. Kinangkam na nila ang kabat ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito paggamit ng droga. Kinangkam na nila ang kabat ng bayan. Binanggit rin ni Amy na noong 2022 presidential elections ay hindi na raw sila nag-uusap. Sa katunayan daw, noon pa man ay nakaban na siya sa headquarters ng Marcos Camp. Sinabi noon ni VP Sara Duterte na si Senadora Amy mismo ang lumapit sa kanya para mabuo ang unity team. Naggamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manam. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Sa huli, may mensahe pa ang senadora sa kapatid. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling.
Mayan, opisyal na nga nagtapos yung supposed 3-day rally ng grupong INC at kanina nga naabutan na natin yung ilang mga miyembro na nagbabaklas na nung kanilang mga tent o mga ginamit para magstay dito ng 2 araw. Yung iba rin naman ay sumakay na sa kanilang mga sasakyan, mga nirentahang mga van para bumuwi na ulit sa kanilang mga tahanan. At nauna na rin sinabi ni INC spokesperson Edwil Zabala na kaya daw nila napagdesisyonan na tapusin na ngayon yung programa ay dahil daw pagod na rin yung mga tao dahil tuloy-tuloy yung mga activities na ginawa nila buhat pa kahapon. Alright, maraming Ayan. salamat sa iyo, Ian Suyu.